Hi guys! Welcome back sa aking channel! So guys, pasensya na po guys sa mata ko. Medyo singkit ako ngayon. Char, hindi. Kasi kanina guys, sobrang sumakit yung ulo ko. Nung sumakit yung ulo ko, nakapag-isip ako na bakit hindi ko i-try mag-vlog ulit. Kasi it's been a long time ago na hindi talaga ako nag-vlog. And then, marami din kasing mga nangyari. Dumating pa sa point na nawalan ako ng work for almost 1 month. Nandun lang ako sa agency, tambay at naghahanap ng trabaho. So guys, ang pag-uusapan natin ngayon is about sa aking work, ang aking bagong trabaho ngayon. So, kung hindi niyo po natatanong guys, sobrang dami ko din mga pinagdaanan bago ako nagkaroon ng panibagong work ngayon. Kasi guys, pag ganitong wala kang work at namatayan ka ng trabaho, depende yan kung namatayan ka, kumbaga hinindian ka ng amo mo, automatically isi-send ka nila sa agency kung saan ka mang agency at mahahanapan ka ng agency ng bagong employer. So, ganun ang nangyari sa akin guys. So, yun. Kung hindi nyo natatanong guys is, bago na ngayon ang aking work, hindi na kagaya before. Although the same pa rin guys, I'm still caretaker but in a different way. So, ngayon guys, pag-uusapan natin kung ano ba ang aking work ngayon. So guys, sa mga nagtatanong pala dyan kung ano ba yung trabaho ko, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung work ko ngayon at dati. So ngayon guys, ang work ko is same pa rin, nag-aalaga pa rin ako ng matanda, but most of the time is naglilinis ako ng bahay and then nagluluto. Yun talaga yung focus ko ngayon. Although meron akong inaalagaan matanda but hindi siya alagain. Usually guys, ang ginagawa ko lang dito sa bahay is naglilinis, nagluluto, naglalaba. And yung alaga ko guys is 75 years old. Meron sila lang anak dito na kasama namin dalawa. Isa is 44 at isa 46 years old. So sa mga nagtatanong, saan nga ba ako nag-stay dito sa Taiwan? Nag-stay ako dito sa Taiwan guys. The same place pa rin but it's different na address of course. Sahod naman guys is syempre medyo different na siya than before sa sahod ko. Kasi dito guys sa Taiwan, kung hindi nyo natatanong, is habang nagkakaroon ka ng experience, nagkakaroon ka din ng chance para mag-demand ng sahod. So guys, it's depend yun sa employer kung papayag sila kung paano kayo mag-deal pag sa interview. Kasi once na magpa-interview ka dito, kasi interviewin ka guys ng employer at ikaw kung magugustuhan ka nila, kung ano yung mga pwede mong i-demand at kung mag-a-agree sila doon sa kung ano yung gusto mo. Kasi usually guys, ang caretaker dito sa Taiwan, minsan wala silang day off, but ako guys is nag-demand ako na magkaroon ng day off every month. So, sa mga hindi nakakaalam, ang off ko is twice a month. But most of the time, pwede akong mag-off weekly, pero ako lang ang nagsabi sa amo ko na ayoko mag-off ng weekly kasi mawawala na ako ng sahod. Kasi guys, kung hindi niyo din natatanong, pag once na mag-off ka, kinakaltasan yan ang sahod mo sa day off mo. Actually guys, sa pagkakaalam ko ngayon, ang salary ng caretaker dito sa Taiwan, yung pinaka-basic salary niya is 20,000 NT plus overtime. So sa mga hindi nakakaalam, ano nga ba ang overtime? Ang overtime po is yung weekly na rest day ng caretaker, which is kasi nakalagay dun sa kontrata is weekly ang off, pero ang ginagawa nila is binabayaran ng amo mo ang weekly off mo. So pag once na mag-day off ka, kakaltasan yan ang tinatawag nilang overtime.
tinatawag yan ng overtime, yung weekly na off. Kasi, usually talaga, ang caretaker kasi nga walang day off. Kasi lahat ng mga caretaker dito, hindi yan weekly off. Hindi kagaya ng factory dito sa Taiwan. So guys, ngayon, ang i-share ko naman sa inyo is saan nga ba ako nag-apply sa Pilipinas. Actually guys, maraming mga agencies sa Pilipinas na pwede mong mag-applyan. Pero be careful kasi meron mga scammer dyan. Kasi meron ako nakilala na friend ko, nag-apply daw siya dun sa agency na yon. Hiningian siya ng pera, pero yung pang-placement. Then after a while, nung nagbigay na siya ng pera, hindi siya nakaalis, pinarahan lang pala siya. So, ang tawag nun, scam. It's very obvious na scam yun. So, yun. Be careful sa lahat ng mga agency na a-applyan nyo. Just make sure na marami silang mga aplikante na napaalis na before ka mag-review ka din kung ano man kung kilala man yung agency na yon or hindi. So kung gusto nyo mag-apply dito sa Taiwan, marami akong kilala na agency dito. Pwede nyo akong i-comment down below guys sa aking video na to. Pwede mo akong i-comment or i-email mo ko. Ilalagay ko sa description box ang email ko or then Facebook page. Pwede nyo akong i-chat. And then, yun lang. So, sa mga gusto din magtanong din guys kung ang isang caretaker is libre ba ang pagkain. Libre po ang pagkain dito guys. Depende din sa amo. May mga among vegetarian. Swerte ka na lang kung mapunta ka sa kagaya ko na hindi sila vegetarian at ako yung nagdidesisyon kung anong gusto kong kainin. Sorry. So, yun lang guys. Thank you guys sa lahat-lahat ng pagsuporta sa akin sa video ko. And kung meron kayong mga katanungan, pwede nyo akong i-message or comment down below. Tatry kong sagutin lahat ng mga tanong nyo. So, yun lang guys. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and share and subscribe.